Totoo ba na pwede kang kumita ng 6 digits sa pagiging virtual assistant or freelancer? Pwede ba ako maging virtual assistant, Kuya Renny Boy, kahit wala akong experience? At totoo ba na napakadali lang daw ng trabaho ng mga virtual assistant? Welcome back to my channel. This is Kuya Renny Boy. For today's video, guys, i-real talk ko kayo all about virtual assistant. Ang dami ko kasing napapanood sa social media, sa TikTok, sa Facebook, na napakasarap daw mag-work at napakadali daw mag-work bilang isang virtual assistant. Sa video na to, guys, mapapaisip kayo kung gugustuhin nyo pa nga ba talagang mag-work bilang isang freelancer, or baka maghanap na lang kayo ng ibang stable job. Pero bago ang lahat, guys, attendance check muna tayo dito. Sino ang mga naghahanap ng work or nag-a-apply bilang virtual assistant? Comment down sa baba. At kung sino naman yung mga nag-a-apply sa call center, comment din sa baba. Comment na rin kayo, guys, kung gaano ka pogi si Kuya Renny Boy at may chance ka manalo ng 500 Gcash katulad niya. Without further ado, let's begin. Thank you for calling customer service. Real talk number 1. Nag-apply ako bilang isang virtual assistant in my first attempt. Pasado agad ako. O guys, baka maniwala agad kayo sa mga nakikita ninyo sa social media. First try pa lang nila, virtual assistant na agad sila. Guys, it really takes time para makapasa ka bilang isang virtual assistant. Kailangan mong aralin ang isang specific skill set para matanggap ka bilang isang freelancer. Kasi kung wala kang idea, wala kang experience at all, talagang mahihirapan ka. Marami dyan, guys, nag-undergo pa ng mga agency, nagte-training, nagpa-practice sa YouTube, nanonood ng mga tutorials. Kasi guys, hindi ganun kadali mag-apply bilang isang virtual assistant. Okay? Yung mga nagsasabi na first attempt lang daw nila, ito yung mga usually meron ng mga call center experience, o kaya naman talagang nag-research sila sa YouTube, sa Google, lahat ng mga learning tools ginamit nila para ma-improve yung skills nila at maidagdag nila yon dun sa portfolio nila. At hindi rin sapat na magaling ka lang mag-English, pwede ka na maging virtual assistant. Hindi ganun, guys, dahil ang interviewer or ang employer, lalo na kung direct to client ka, malamang tatanungin ganyan tungkol dun sa trabaho. For example, appointment setter, yung ina-applyan mo, kailangan may idea ka sa ginagawa ng isang appointment setter. Okay? For example, paano ka mag-assist, ano yung mga ginagamit mong tools, okay? Paano kung tinanong ka ng mga ganyan tas wala kang masagot, diba? Eh di nga ka. So yun, hindi totoo na marami sa kanila is first try lang or first attempt lang, pasado na agad sa virtual assistant. Real talk number 2. Ang dami kong nakukuhang clients. Eh di wow! Sobrang hirap kayang kumuha ng clients, guys. Lalong-lalo na sa onlinejobs.ph, sa Upwork. Guys, grabe yung market dito sa pagiging virtual assistant or freelancing ay napakahirap. Napakataas ng market, guys. Sobrang daming clients, sobrang dami ring freelancers dito sa Pilipinas. Kasi hindi lang mga Pilipino yung kalaban mo, kahit mga taga-India, kahit mga taga-Cambodia, mga taga-iba't ibang bansa. Lahat yan, guys, mga nag-freelancer, kalaban nyo rin sila, guys. Kaya napakahirap ng market. Okay, dito napakahirap makakuha ng good payer na client. May chance na makakuha ka ng isa, dalawang client. Pero yung mga nagkikwento na 12 yung mga client nila, 20 yung client nila, sabay-sabay, eh di wow. Kasi paano mo i-handle yun ng sabay-sabay? Okay, sabihin na natin na napaka-multitasking mong tao. Pero yung idudulot sa'yo nun, mentally, physically, grabe, napaka-toxic nun. Sasabay-sabay mo lahat ng client, lahat may pinapagawa sa'yo. Kahit sabihin mong 7 client lang yan, ang hirap ng pagsabay-sabay niyan, Monday, Tuesday, uubusin mo yung buong week mo, wala ka ng day off, di ba? So, hindi masarap maging VA kung gano'n, napaka-toxic nun. Real talk number 3, hindi rin totoo na kumikita sila agad-agad ng 6 digits per month, okay? Kailangan mong mapuyat, kailangan mong pagtrabahuan yan kung gusto mo kumita ng ganyang kalaki agad. Hindi yan totoo. Karamihan sa mga yan, under pa yan sila ng agency at ang mga maximum offer lang sa kanila ay umaabot lang ng 50 to 60,000 per month. Pero meron din naman talagang mga 6 digits, totoo naman, pero hindi lahat. Kaya ikaw kung beginner ka lang tas inoferan ka agad ng 6 digits per month, nako, kabahan ka na kasi malamang scam yan. Kasi yung mga kumikita talaga dyan ng mga 6 digits per month, ito na yung mga established na VA na talagang sobrang expert na sa ginagawa nila at medyo mataas na yung worth nila dahil sa tenurity nila. Sobrang tagal na nilang ginagawa yung work na yun, kaya alam na nila yung worth nila. Syempre, kung ano yung deserve nila, yun lang rin yun hinihingi nila sa client. Kaya
kaya sila kumikita ng ganong kalaki. Real talk number 4, hindi rin totoo na stable job ang pagiging freelancer. Guys, pag nag-apply kayo as virtual assistant, wag ninyong iisipin na stable job yan. Dahil may mga clients na biglang nabuburyo, na biglang nabubuang, bigla kayong lalayasan and to the point na hindi pa kayo makakasahod. Ang masakit pa niyan, minsan inaabot din ng ilang buwan bago kayo makakuha ng sunod na client. Di ba napakahirap nun? Not unless sobrang galing nyo talagang manghingayat na mga client para pagtrabahuhan nyo sila. Marami rin akong kakilalang freelancer or mga virtual assistant na ilang buwan silang nag-aantay bago nila nakuha yung first client nila. At nung nawala yung first client nila, nag-antay ulit sila ng ilang buwan para makakuha ng second client nila. Siguro much better kung meron kang contingency plan or meron kang malaking ipon bago ka mag-apply bilang isang virtual assistant. Meron ka lang sapat na pera para lang sa kinabukasan talagang magugutom ka. And lastly guys, freelancing is for everyone. Naku po, sobrang malabo rin yan. Alam nyo ba guys, sa freelancing world, since direct to the client nga kayo, syempre yung mga yan, nagde-demand yan na kahit papano yung English ninyo is naiintindihan, nakakapag-deliver kayo, okay, yung mga English communication skills ninyo, kasi kapag na-feel nila or parang na-awkwardan sila sa pagsasalita ninyo ng English, naku po, matik, madedecline ang mga application ninyo. Kaya mas maganda, bago kayo mag-apply bilang isang virtual assistant, make sure ninyo na kahit papano okay yung mga grammar ninyo at syempre yung delivery ninyo. And mas maganda pa dyan guys, kung pagagandahin ninyo na maayos yung portfolio ninyo para at least pag chinek yan ng mga employer or ng mga clients, mai-impress talaga sila at talagang may chance na tawagan ka nila at makuha mo yung oo nila bilang isang client mo. So ulitin ko lang, hindi ko ginawa yung video na to para ma-discourage kayo mag-apply bilang isang virtual assistant. Sinasabi ko lang guys yung totoo para at least maging aware kayo, maging handa kayo. Mas maganda guys kung mag-apply kayo bilang isang freelancer, meron kayong contingency plan, paghahandaan ninyo mentally and financially yung mga araw na lilipas na wala muna kayong trabaho kapag nag-apply kayo bilang isang virtual assistant. Kasi guys, talagang tsambahan dito at sobrang taas guys ng competition. Sobrang daming nagfi-freelancing ngayon. Kumbaga to the point na 100 yung mga nakapilang aplikante tapos tsambahan na lang kung ikaw yung makuha. Tapos kailangan maayos pa yung grammar mo, maayos pa yung English communication skills mo. So kailangan mo pa rin mag-stand out. Sana makarating dito guys sa mga VA influencers na maging realistic sila sa mga pinopost nila na nasa dagat sila, nasa kung saang lugar sila guys nagtatrabaho. Since freelancer nga sila kaya kung saan sila nag-work, pero hindi naman, tapos nagre-recruit sila kasi nga meron din mga referral incentives, pero hindi naman nila sinasabi lahat, okay? Hindi nila sinasabi yung mga risk, diba? So yun yung mahirap. So maganda guys talaga bago tayo mag-apply bilang isang virtual assistant, pagandahin natin yung portfolio natin, okay? Aralin nating maigi yung skills na kinakailangan dun sa job description na gusto nating applyan. For example, social media manager, appointment setter, general virtual assistant. Guys, tandaan niyo sa freelancing, napakalawak ng mundo nila, napakaraming skills na kinakailangan. And totoo naman na marami nang yumaman, marami nang kumita ng malaki sa pag-freelancing, pero yung mga tao na yon is yung mga talagang nagpuyat, yung talagang nag-practice. Sila yung mga tao na talagang nagpursige. Sleepless nights, talagang nag-practice, inaral nila maigi yung skillset na kakailanganin dun sa trabaho na gusto nila. Talagang nakakapagbigay sila ng magandang conversion sa mga clients nila. Kaya ikaw, kung beginner ka, na naniniwala agad sa mga freelancer na nagpo-post sa online, sa TikTok, sa Facebook, na keso ganito, keso ganyan, madaling makapasa, naku po, wag kang maniniwala, okay? Merong mga nakakatsamba ng mga freelancer na ganyan, pero hindi ganun kalaki yung sahod, okay? Hindi naman ganun kalaki yung kinakailangan nilang qualification para dun sa trabaho. Siguro babayaran ka lang yan mga $1 to $3 per hour, di ba? And for those people na nag-uumpisa pa lang din na mag-virtual assistant or maging freelancer, pwede nyo ring itry na maging call center agent muna. Kasi kadalasan sa mga nag-freelancing, tinatanggap nila is yung mga meron ng call center experience. Kaya kung ikaw meron kang call center experience, mataas yung chance mo na makapasa ka sa pagiging isang virtual assistant. It's just that, kailangan mo pa ring aralin yung specific job, okay, na gusto mong applyan. Kailangan mong aralin na maigi para mag-match yung qualification mo dun sa trabaho na ina-applyan mo. And yun, makukuha mo yung yes ng client mo. So that's it for today's video. Sana nakakuha kayo ng idea kay Kuya Rene Boy. Huwag kayo ma-discourage guys. Hangad ni Kuya Rene Boy ang success ninyo. And hopefully, bumalik kayo dito sa video
video na to at sabihin nyo sa akin yung success story ninyo na nakapasa na kayo sa company na ina-apply ninyo. So yan guys, no, comment na rin kayo guys kung ano yung call center company na gusto ninyong bisitahin ni Kuya Rene Boy. Gusto ko kasing mag-content, mag-vlog ulit sa ibang call center company at mag-apply tayo doon. Sana makita ko kayo doon guys at may libre kayong sticker from Kuya Rene Boy. Before I end this video, shoutout and congratulations din sa lahat ng mga graduates sa Bold Minds Academy Batch 23. Sa lahat ng mga hahabol, available pa po. Batch 24, one slot na lang. Para makasali, comment #scholar. I-PM nyo ako ngayon sa Facebook page ko, Kuya Rene Boy Official, para kasama kayo sa next batch natin. 1-month call center training yan na marami kayong matututunan. All about call center, fundamentals. Kahit hindi kayo magaling mag-English, welcome na welcome kahit sino. Cellphone at data lang, pwede na. Marami na nakapasa. Nagti-thank you for calling na sila. Hopefully, ikaw na ang susunod na makasama namin. Follow nyo na rin ako guys sa iba't ibang social media accounts ko like TikTok and Facebook page. Shoutout sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. God bless us all. All right. Good evening. Hi, good evening po. I am Rosal and I will be your interviewer, and you are? I am Casey and